Pag hindi po na-produce ni Topacio si Kibuloy until Friday, ngayon ay Miyerkules na, tuloy na yung contempt. Actually, nagkaroon din ng motion dyan inong bandang huli, na inaatasan na po yung Kongreso makipag-ugnayan sa PNP to arrest Kibuloy. Si Senator Padilla naghain din ng hiwalay na show cause order para naman sa reconsideration ng contempt order laban kay Kibuloy. Formal na isinapubliko ni Senador Robin Padilla na naghain din siya ng hiwalay na show cause order para humingi na reconsideration sa komite ng Senadora Rizo Hontiveros na siyang umahawak sa kaso ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Padilla, bagamat kinikilala niya ang karapatan ng bawat komite sa Senado na mag-cite in contempt ay tila hindi naman nabigyan ng oportunidad si Kibuloy na magpaliwanag ng kanyang panig. Kaugnay nito, tila isumano itong paglabag sa karapatan ni Kibuloy na siyang suportado ng nakasulat sa Section 21, Article 6 ng 1987 Constitution. Ayon sa nito, hiningi niya sa komite ni Hontiveros na bigyan ng tsansa si Kibuloy na magpaliwanag habang pansamantalang hinuhold ang contempt order laban dito. Ito ay upang magbigay daan sa pag-i-issue ng show cause order kay Kibuloy sa susunod na pagdinig. Maalala, nag-aay na rin ng hiwalay na show cause order ang Senado laban kay Kibuloy kung saan meron nitong 48 oras matapos ang pagtanggap ng order na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin at ikulong sa Office of the Sergeant at Arms. Iniulat ho ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng 54 na mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea na mas mababa ho sa mga numerong iniulat kamakailan ng Philippine Navy. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, namataan ang mga ito sa 4 na maritime features at isla sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa bilang ho na ito, 7 ang mula sa China Coast Guard o CCG, 18 wala ho sa Maritime Militia ng China at 29 naman ang mga fishing vessels. Nabatid na may kabuang 240 na mga Chinese vessels ang naobserbahan ng Philippine Navy sa Panganiban Reef, kabilang na hurian ang 25 mga warships ng China. Prangkisa, ibinasura na. Okay? Prangkisa, ibinasura na. Kibuloy, protektado ni Senador Subiri? Tanong lang po yan. Kibuloy, protektado ni Senador Subiri, kung bakit papaliwanag natin. Kibuloy, kinontempt na ng Congress. Ayan ho yung mga highlights po ng mga nangyari. Ito, parinig ko sa inyo yung pagbasura nung prangkisa. Yan ang mabigat Alam nyo, hindi biro ito. Although binigyan pa siya ng hanggang Friday, hanggang bukas. Hanggang Friday. Binigyan pa ng pagkakataon si Kibuloy, pero nirevoke na po. Yung prangkisa ng SMNI. Yung Franchise Republic Act 11422. Yun po yun, yung prangkisa nila. Sa operasyon nila. Nirevoke na ho. At dahil tinanggap na po yung, inaprobahan na ho ng Kongreso, ng komite sa committee level. Yung proposed bill 9710 ni Congressman Gutierrez. Yan na po Yan na po yung nangyari. Approve na sa committee level yung proposed bill 9710. Ang purpose nga nun, to revoke cancellation ng prangkisa ng SMNI. Dahil sa maraming violation. Kahapon, hinighlight sila bago yung motion na yan. Violation sa Section 4, Section 10, 11, and 12 ng Republic Act 11422. Ayan po yan. Pero relax lang kayo, sa committee level yan. Ganito po ang mangyayari yan. After ma-approvean sa committee, gagawa na ng committee report. Ang committee, siyempre, a-approvean niya ng lahat ng member, dadalhin sa plenaryo. Doon sa floor, for approval ng buong Congress. Ganyan din po yung nangyari doon sa resolution ni Congressman Mix Nograles na suspindihin ang SMNI. Inapprovean sa committee, gumawa ng committee report, dinala sa floor. Pagdating sa floor, inapprovean ng buong Congress. Kasi walang nag-o-oppose Nakita naman ninyo. Doon sa pag-approve ng proposed bill 9710, walang nag-oppose. Approve ka agad. O ganoon din ang maaaring mangyari sa plenaryo. Pag dinala sa plenaryo, yan din mga member ng komite at ang chairman ang magdidepensa niyan doon sa pwedeng mag-against. Pero pag wala, maa-approvean din yan. Tuloy-tuloy. Ayan ho ang nangyari. Kasi ayaw nilang makipag-coordinate. Sinabi ko naman nung araw pa. Kung kayo nakikipag-coordinate ng mabuti sa mga kinaukulan, especially sa Congress na merong authority to revoke, cancellation, at in aid of legislation, ang kanilang komite
oversight function. Pag binawala nyo talaga, may mangyayari talaga. Ayan, no? So, pagpapatunay na talagang ayaw na ng mga congressman, especially ng komite, manatili pa ang SMNI sa dami ng mga violation. Yan ang mabigat. Tingnan natin kung anong mangyayari pa dyan. Okay, sa issue naman ng contempt. Kasi kinontempt na rin ho talaga dahil kahit anong paliwanag ng mga abogado at ng kung ano-ano doon, pati yung ginawang temporary ba, ginawang pastor, si Marlon Acobo, hindi nga makapagpaliwanag ng maayos, Bisaya. Hindi nga hindi raw marunong magtagalog, hindi lahat Hindi nga makaintindihan yung mga nandoon. So dahil dyan, sali-sali, pati yung Security Defense Commission, iba yung record nila kaysa record na sinasabi ng mga abogado at opisyalis ng SMNI. Dahil dyan, ay talaga hindi na kumbinsido ang mga kongresista dahil nga sa hindi pagdalo ni Kibuloy, ito yung ginawang aksyon sa motion ni Congressman Johnny Pimentel ng Surigao. Ayun na. Kinontempt na po. Pero lately, after po nung mga desisyon yan, ay nagkaroon po ng appeal si Atty. Topacio na nakikiusap na bigyan po ng pagkakataon. Sabi nga niya, 5 days, kakausapin daw niya si Kibuloy. Problema siya rin kung umamin doon sa committee. Siya pala yung nag-advise na huwag dumalo. Kasi meron siyang yung book doon na meron daw ruling ang Supreme Court. Hindi naman na-convince ang mga congressman. So, dahil tao lang naman lahat yan, binigyan pa rin ng consideration hanggang Friday. Hindi pinayagan ng komite na 5 araw. Kasi sabi ni Congressman Pimentel, baka naman yung dahilan mo yan, ginagawa mo lang para lang magkaroon ng time na si Kibuloy tumakas ng ating bansa, umalis ng bansa. Sabi niya, hindi, kakausapin daw ni Topacio, pupunta ngayon ng Davao ngayong araw na ito at kukumbinsihin. So, binigyan siya ng pagkakataon hanggang Friday. So, magitan ng pagtawag sa telepono, ano mang communication na gagawin after silang mag-meeting. Pag hindi po na-produce ni Topacio si Kibuloy until Friday, ngayon ay Miyerkules na, tuloy na yung content. Actually, nagkaroon din ng motion dyan inong bandang huli, na inaatasan na po yung Kongreso makipag-ugnayan sa PNP to arrest Kibuloy. Pero lahat yun nakapending kasi nga pinayagan ng komite ang apila. Nagmakaawa na, umapila na po si Topacio dahil talagang aarestuhin na yan. Na siya bigyan ng pagkakataon pa. Kaya naman, dahil mga tao nga lang yan, binigyan pa sila hanggang Friday, inuulit ko. At pag hindi na i-produce hanggang Friday, aarestuhin na talaga si Kibuloy. Dahil sa hindi pakikipag-coordinate at walang respeto sa Kongreso. Sinabi na nga ni Pimentel. Ayun, okay? Ayan, pag kansila sa komite ng prangkisa nila, contempt, nakabitin hanggang Friday, ilang tulog na lang, tatapos na rin yan. Okay? Nakuha ninyo. Ito yung sa Senado. Kakaiba. Kakaiba itong nangyari sa Senado. Nabigo na nga si Robin Padilla na makakuha ng 8 signature or pirma para kontrahin ang rules ng chairman si Senador Ontiveros para i-contempt na warrant of arrest na laban kay Kibuloy. Kinontra, binigyan ng 7 days, 1 week. Natapos kagabi, kahapon. Walang nangyari. Wala yung 8 vote. So, talo si Padilla. Eto na ngayon ang hirit. Grabe ito. Alam ba nito si Senador Zubiri, sabi na nga bang pananahimik nito, iba Kaya nga sinabi ko dyan Kibuloy, protektado. Protektado ba ni Senador Zubiri ang Senate President? Kasi ganito ang kanyang ginawa. Sinabi niya kahapon sa interview ng media at sa ikakausapin daw niya si Senador Ontiveros, kanya daw sasabihan, papakausapan na show cause order. Show cause order muna daw bago contempt. Alam niyo, ang tagal ko na media. 37 years na ako sa broadcast business. Ang tagal kong nag-cover sa korte. Lower court, higher court. Nagko-cover ako sa mga hearings diyan sa RTC sa Manila, sa Department of Justice, diyan sa Supreme Court, Court of Appeals, at kung ano pang korte na pinagdaanan natin bilang reporter, kino-cover kong ganyan. Alam niyo yung show cause order na yan? Sa korte ko lang naririnig yan Ano ba ang purpose ng show cause order? Show cause order. Binibigyan ka ng pagkakataong ipaliwanag mo kung bakit hindi ka kailangang i-contempt. Yan po ay sa korte ginagamit. Inuulit ko Ang show cause order, binibigyan ka ng pagkakataon
magpaliwanag ka kung bakit hindi ka kailangang i-contempt. Yan po yung purpose ng show cause order. Sa korte yan, ginagamit. Ito ginawa ni Senador, Senate President pa naman. Subiri, show cause order daw kung kailangan muna bago contempt, bago warrant of arrest. So obvious, napakalinaw na ayaw niya yung warrant of arrest. Ayaw niyang iparesto. Alam niyo kung inyong babasahin yung rules, the rules of the Senate, yung rules ng Senado sa kanilang mga public hearing and aid of legislation, mga kaibigan. Wala pong nakalagay doon na kailangan ng show cause order. Sa kanila, ang nakalagay doon, invitation, sa mga resource person invitation, subpoena, at contempt.